Sa murang edad ay maaga silang nag-asawa. Ito ang kwento ng dalawang batang maagang bumuo ng kanilang pamilya. Nakatira sila ngayon sa isang kubo dahil hindi nila napaghandaan ang maagang pag-aasawa. Mahirap ang kanilang buhay. Pareha silang hindi nakapagtapos ng kanilang pag-aaral. Ilang taon ka na? Magna-19 po ngayong February 19, ikaw? 14? Hindi ka na nakapag-aral? Hanggang elementary lang po. Nag-aral ka ba? Anong grade nang natapos? Grade 2 lang po. Grade 2. Sana ako ipalaglag o ipalaglag kahit sila na daw magpalaki. Sa mundong mapanghusga, paano nga kaya nila haharapin ang buhay mag-asawa? Narito po ang kwento ng buhay. Nakapupulutan natin ng aral para sa mga batang katulad nila na naliligaw ng landas at maagang nag-aasawa. Magandang umaga po sa inyong lahat mga kabayan. Nandito kami ngayon ulit sa Balayan, Batangas at maalala nyo yung mga batang ina at ama o yung mga batang nakapag-asawa ng maaga. Itong bahay na ito, dito po sila ngayon nakatira at babalikan lang po natin sila para makamusta natin si Jenjen at saka Piken. Tao po. Ay, kamusta kayo? Pasensya na kayo ha, naabala ko ulit kayo. Ha? Kamusta kayong dalawa? Ha? Okay. Ayan, napanood nyo ba yung video nyo? Opo. Okay. Kamusta ka? Ito pong nakaraan ni isang kahapon na po nakapagtrabaho kasi nilagnat po kami peras po Nalagnat kayo parehas? Opo. Pagkatapos po siyang lagnatin, ako naman. Buti po nakapagtrabaho na po din ngayon. So okay na kayo? Ikaw okay ka na? Ay, Diyos ko po, Rudy. Nilagnat. Alam nyo rin ako, nilagnat din ako ng mga nakaraan. Sa panahon yan Nagsuo ba kayo? May sipon ka? May sipon ka? Paano? Nagluto ako na. Nagluto ka. Okay, nakakain na ba kayo? Ikaw? Hindi pa? Okay. Ikaw si Laiken po. Laiken tama, di ba? Liking po. Laikim. Laikim? Opo. Laikim. Okay. Ito, puro uling pa siya kasi galing siya sa paggagapak. Opo. Napakasipag nitong batang ito at nagtatrabaho talaga para sa kanyang magiging pamilya. Pwede akong pumunta doon? Pwede po. Sige, para ano. Yan. Hala, butas pala ito. Ha? Naku, butas pala ito. Sa bagay, para mayroong hangin. Okay, kamusta ang ilaw? Nagamit niyo ba? Opo. Okay po. Okay, Opo. nagamit ng maayos. Opo. Liwanag, no? Wala na po. Okay, hanggang ngayon ang mga batang ito, wala pa rin kayong higaang maayos, ano? Opo. Pasensya na kayo, ngayon lang kami nakabalik, ha? Okay, ngayon kaya ako nakaparito dahil ilang months na nga yung baby mo? 3 months. Nakapagpa-check up ka na? Hindi pa. Ayun, okay. Yun yung kailangan ninyong gawin, okay? Mahirap sa sitwasyon mo dahil bata siyang nagbuntis. Like makinig ka sa akin, ha? Kailangan nyong magpa-check up. Papa-check up siya. Bakit? Kapag hindi ito nagpa-check up, kapag ikaw ay nanganak at nagkaroon ng diferensya, manganganak ka na. Tapos hindi kaya ng kumadrona or nung hilot. Dadalhin sa ospital. Ngayon, ang nangyayari, minsan hindi tinatanggap. Bakit di tinatanggap? Dahil walang record. Ngayon, kapag nagpa-check up kayo kahit sa lying in lang, di ba tama? Sa lying in, correct me po if I'm wrong mga kababayan. Kahit sa lying in, yung mga nagpapaanak talaga, pwede kayo doong magpa-check up. Halimbawa, sa unang check up, i-record doon yung mga check up niya, yung tapos pag malapit ng manak, di ba, mayroong ultrasound. Kasi kailangan, prenatal. Tama, prenatal? Kailangan gawin yun. Dahil kapag hindi natin ginawa yun, baka dumating yung panahon na wag naman sana at manganak siya, mahirapan tayo, mahirapan kayo.
Diba? So, kailangan maging prepared kayo. Tapos, pwede ba ito sa PhilHealth? May PhilHealth ka ba? Wala. Ayun, kung maasikaso din ng PhilHealth, sa Lemery nandun ang PhilHealth. Pwede na siya kumuha. O, pwedeng ikaw kahit sa'yo nakapangalan kasi kaso hindi kayo kasal eh. Minor de edad pa din kasi si ano. Siguro kung may PhilHealth siya, masasamahan, makakuha ng PhilHealth. Pwede kasi But may minor pa din, oh. Pero mas mabuti talaga yung makapagpa-check up ka. yung parents mo. Oo, yung parents mo. Kasi, yun yung iiwasan natin eh. Yung insidente na baka magkaroon ng problema sa panganganak. Dahil marami akong nabalitaan na ganyan, na batang nanganak. Tapos may mga nag-message din sa amin. Kaedad mo, hindi naging maganda yung resulta ng kanyang panganganak. Nahirapan dahil bata pa. Para doon sa ultrasound, pag dumating yung ilang months na pwede ng ultrasound, makita natin baka mamaya may problema ang bata. Mas maganda yung na-check up. Ha? Okay? Okay. At magpapasalamat lang ako, no, kay Tita May Reyes. Nagpadala siya sa inyo ng 1,000. Ito yung 1,000. Galing kay Ma'am Reyes. Okay? Tapos, bibigyan ko kayo nito. 1, 2, 3, 4, 5,000. Gagamitin nyo ito sa check-up. Ha? Okay? Magpasama ka dahil kailangan ng mas matanda sa inyo. Okay, nandyan ang mama mo? O yan, nandyan pala ang mama mo. Tamang-tama. Kailangan natin yun, ha? Okay, kukunin nyo itong 5,000. Yan, ha? Tapos, may natitira pa. Bibigay ko na rin ito 700 pambili ng prutas o kung ano man yung kailangan. Naglilihi ka? Tapos ka nang maglihi? Oh. Ano na paglihinan? Mangga. Tsaka pipino. Tsaka pipino, buti may nakuha ka. Sa bagay, hindi mahirap kuhanan yung pipino. Ha? Ayun, ha? Kailangan nating magpa-check up, ha? Tapos maging responsable tulad ng sinabi ko sa inyo, ha? Huwag kang pasaway, ha? Pasaway ba yan? Hindi naman po. Hindi, dito lang siya. Pero, Lagi lang ako binubugbog yan. ha? Nakakapang po yan. Matama. Ikaw binubugbog. Ikaw Hoy, wag ganun, ha? Masama yun, ha? Huwag kayong mag-aaway. Nag-aaway kayo? Hindi naman po. Pag siya pong galit, hindi na po umimik. Tama. Pasan siya kasi buntis, eh. Ha? Pero nagliligaan ka lang. Pero wag kayong darating dun sa point na mag-aaway, ha? Hindi naman. Kasi yung responsibilidad at saka yung nangyari na nga sa inyo, maaga kayo nag-asawa, yung sasabihin ng ibang tao, hindi na mahalaga yun. Kasi bumuo na kayo ng pamilya nyo, nandyan na yan. Tsaka maiintindihan naman na ng mga kababayan natin. Dahil at least ikaw responsable ka, naghahanap buhay ka. Kailangan pag-ipunan ng panganganak. Ha? Pag-ipunan ng pambili ng lampin. Dahil mahirap ang pambili ng diaper. Hanggat maaari, pag nanganak ka, mag-breastfeed ka. Huwag kang bede, yung bottled, ha? Hanggat maaari, breast milk tayo para lumaking malakas na resistensya ng bata. Okay. So, ngayon, ay unahin ang pagpapacheck up, ha? Okay? May mga negatibong mensahe na natanggap natin mula dun sa video nyo. Pero nandito na po itong mga bata na to, di ba? Nandiyan ka na eh. Kumbaga, fight na. No? Hindi nyo na kailangang sabihin na mahihiya kami. Una talaga nakakahiya dahil ang bata eh. Pero ginawa nyo yun as ano? Sa kagustuhan po. Sa kagustuhan nyo na. Okay. Ito na lang ang gusto kong sabihin sa inyo na huwag kayong maghihiwalay, ha? Lahat ng problema, Kailangan na ipag-uusapan. pag-usapan. Kasi pag naghiwalay kayo, sino magsasuffer? Yung bata. Diba? Ayan. Basta, pag dumating din yung panahon na kailangan nyo na magpakasal at siya ay nasa hustong edad, magpakasal kayo. Iba pa rin yung masasabi na kayo ay kasal. Ha? O gaano mo kamahal ang asawa mo? Mahal na mahal. Mahal na mahal. Paglaban mo yan, ha? Mahal na mahal siya, ha? Ikaw naman. Mahal na mahal ko din po. Sa hirap at ginawa, magsasama kayo. Ha?
Okay. Ayan. O, ngayon, kasama naman po natin ngayon ang kayo po ang nanay ni Laikem. Kung bumubuhay lang po sa kanya. Yung nagpalaki. Nagpalaki. So, ikaw yung tawag nito? Adopted mother ni Laikem. Okay. Ilang taon po siya nang nasa inyo? Ano po, 6 na buwan po. 6 na buwan. Galing sa panganganak po, 6 na buwan siya. Kinuha ko na po sa Oo, yung sinasabi niya po dati na yung nakarang interview namin na siya ay ipapalaglag sana ng kanyang tunay na ina. So, kayo po ang nag-save sa kanya. Opo, kaming mag-asawa. Bakit niyo po na-save siya? Hindi niyo naman siya kaano-ano. Hindi po, bali po siya ay anak po nung kapatid ng aking asawa. Mm. Bali, pamangkin lang din po siya. Pamangkin. Nung aking asawa po. Mm-mm. Bago, nung nabuntis yung kapatid ng aking asawa na si Guap, Mm-mm. nabuntis po, ipapalaglag yung bata. Mm-mm. Ngayon, nag-usap kami mag-asawa, kawawa naman. Tayo na lang ang mag-aalaga sa bata. At Mm-mm. kakawawa naman ang bata eh. Mm-mm. E di sabi ng aking asawa ay, sige, sasabihin natin na ipagpatuloy mo lang yung pagbubuntis mo. Kami nang sasagot sa lahat ng pangangailangan mo. Wow. Mm. At amin na ang bata. Okay. Mm. So, kaya sa inyo na po lumaki si Opo. Laikem. Sa amin na po lumaki. O, paano niyo po sinabi sa kanya nung bata siya na hindi kayo ang magulang niya? Utay-utay lang po, sir. Paano Nung- utay-utay? Simula po nung nagkaisip siya, nung nag-aaral po siya ng grade 1, na sabi ko kahit pa sabihin na hindi ko kayo, baka sabihin mo hindi kita tunay na anak, parehas ang pantay-pantay ang tingin ko sa inyo, ikaw talaga ay hindi ko anak. Anak ka nung kapatid ni Guap na babae. Ako lang ang sa iyo ang nagpalaki. Rin ko na rin ikaw anak, sabi ko sa kanya. Okay. Gaano niyo po kamahal si Laikem? Mahal na mahal ko po, sir. Mahal na mahal ko po yan. Alam mo po niya. Pag siya po talaga yung umaalis sa akin, pag siya po ay nalayas, pag napapagalitan po, naalis po yan. Hanap ko yan. Sabi ko sa ama, hanapin mo ba yun? Hindi ako mabubuhay pag wala yung anak na yun. Yun. Alam mo yan. Alam niya ang aking mga naranasan sa kanya. Pagmamahal ko sa kanya bilang ina. Kahit hindi ko siya tunay na anak. Alam po yan ng mga tao. Okay. Kaso lang po ay hindi siya nakapag-aral dahil po sa amin. Kahirapan po. Nagadayo lang po kami dito sa Batangas. Okay. So, sa pagpapalaki pa lang sa kanya, talagang pinaramdam nyo na siya ay inyong anak. Ngayon, paano nyo po natanggap na siya ay maagang nag-asawa? Nung dati po, pinangaralan ko na siya. Sabi niya, ma, nagka-kompromiso ako. Di sinabi ko po sa kanya na, kabataan mo pa eh. Sabi ko nga, bakit papasok ka sa ganyang buhay? Sabi niya, nandito na po yan, ma. Hindi na maatas, baka ako'y mapaano. Di ang sabi ko po sa ama, suportaran mong anak mo nandyan sa lipa. At baka mapaano pa yan. Di, ikaw na ang humarap dyan. At ako po nung time na sir, may sakit. Yung sikmura. O sir, sabi ko, gabayan mo dyan ang anak mo. At nandyan ka. Nagtatrabaho po yun sa kamatisan. Kaya po sila, sabi ko, o gawin natin ito. Gabayan na lang natin pag nakauwi yan dito sa atin sa balayan. Gabayan na lang natin yan, dalawa nating anak na mapabuti ang kanilang kalagayan dito. Kaya ko naman po sila pinabukod, sir, dahil para makita ko ang buhay nila kung kaya ba nila talaga. Pero nandyan po ako, nakasuporta po sa kanilang mag-asawa. Nagsusuporta po ako na laging nangangaral sa kanila. Pag nag-aaway, sabi ko, anak, hindi ganyan ha. Huwag kang sumagot sa iyong asawa pag kayo nag-aaway. Kailangan malamig ka. Kung hindi mo kaya, umalis ka. Pagbalik mo, wala na yan. Okay na. Ay, okay na yan. Okay, ayan. So, narinig mo yung sinabi ng iyong magulang. Okay? Ano masasabi mo sa mama mo? Ano naman po ang magulang ko po. Kasi di ko pa sa tunay na magulang siya po nagpalaki sa akin. Sinurin niya pa rin po akong anak. Okay. So, pwede ka bang humingi ng sorry dahil yung mga pagkakamali na naigawa mo dati? Sorry po ma kung ginawa ko sa inyo dati kung naglalas pa ako lagi. Kasi takot naman po ako eh. Kaya po ako naglalas, takot po ako sa inyo kasi alam ko naman po kasalanan ko kaya po ako naglalayas. Kaya nga anak, sinasabi ko sa iyo. Ngayon, hindi na sabihin binata ka, ikaw may asawa na.
Nandito man talaga tayo, anak. Sinasabi ko sa iyo, mahalin mo ang iyong asawa. Pag kayo may problema, isabi niyo sa amin na iyong ama. Dahil kita mo naman ang aming kalagayan. Mahirap din ang buhay. Pero kahit mahirap, tayo ay magtutulungan para kayo ay mapabuting mag-asawa. Ang payo ko lang sa inyo, huwag kayong laging mag-aaway. Dahil kami ni Papa mo, kahit kami ganito, hindi kami nagtatalo man, pero hindi. Hindi naman po kami talaga sir. Kami talaga po ay gusto ko pamulat sa kanila na hindi kami sabihing magulang na pabaya din sa kanila kahit ganito lang po kami. Ayan. Tama yun ha. Napakinggan mo yung sabi ng mama mo. Huwag kayong mag-aaway ha. Tulad din ng sinasabi ko. At saka ikaw ha, makinig ka sa kanya oh. Ha? Mabait po yan sir. Oo, siya na ang biyanan. O, tama? Di ba? Kailangan mahalin ang biyanan. Ha? Okay. Nay, kaya kami bumalik Opo. para ipaalala din sa kanya. At sana masamahan niyo po dahil kayo ang tatay yung magulang nila. Opo. Kailangan niya pong magpa-check up. Sa Huibis nga po sir. Mm. Sa sa center muna, pa-record muna po kami. Yan, tama po yun ha. Pa-record po. Isa sa mga magandang dapat natin gawin yung pagpapa-check up para hindi po tayo magka-problema pagdating Opo. ng panganak niya. Opo. Yan po talagang tinutukan ko po sir sa aking, siyempre manugang ko na po yan. Mm-mm. Kahit pa sabihin ng iba na iba ang ina niya, ay hindi ang mga anak ko po pantay-pantay po. Kahit manugang, yan. Sabi ko nga sa kanya, sige, sasamahan natin sa center at bilin nga, kahit hindi po ninyo bilin, kung kayo ang nagbubuntis po talaga, kailangan magpa-check up. Yun, tama yun. Ha? Talagang, kuhan ko po yan. Okay. Makinig sa payo ng magulang. Okay? Ayan. Sige na. Ano nga pong pangalan nyo? Asunsyon po ako. Ayan, Nanay Asunsyon. Ilang taong ka, Nanay? 41 po. 41. Nanay Asunsyon, thank you. Opo. At konting pasensya. Ha? Wala naman po akong problema niya ngayon po sir, ngayon nag-asawa na po sila. Yan. Nakikinig naman po ito sa akin, sa pangaral ko. Ay ko, anak, ayusin mo ang iyong magpapamilya ha. Pinasok mo yan. Pangatawanan mo yan. Tularin mo ang iyong ama. Na pag ako'y nagagalit, siya umaalis. Ganyan ang iyong ama magmahal sa iyong ina. Ay, ayos naman po siya. Nakikinig naman po sa akin sa ano. Ito mo, nakakatuwa kasi sa kabila ng mangyari, yun talaga kapulutan natin ng aral dahil sa mga batang katulad nila, kailangan nilang panindigan talaga yung kanilang buhay. At sa mga nanonood naman, huwag niyong gagawing biro ang pag-aasawa na hindi kayo handa at hindi kayo prepared. Para hindi kayo matulad sa mga batang napapariwara tsaka naliligaw na landas. Di ba? Okay, sige po. At maraming salamat ulit. Thank you po, Nanay Asunsyon. At ito, lilinawin ko lang po, Opo. ito ay legal lang nangyari. Walang naging kaso wala na. Nag-usap na ang pamilya niya at saka kayo po. Opo, yung aking asawa ang kausap po noon. Mm-mm. Ang sinabi lang po ng magulang niya na pag tamang edad na, Ipakasal. ipakasal po. Ayun po naman ang aming paghahandaan ngayong darating na siya ay nagkahustong gulang na. Dahil ipapakasal po talaga namin yan. Dapat talaga silang makasal. So, paglilinaw po, wala po ditong reklamo na, walang sapilitan ng ginawa. Wala po. Ito po ay naging okay na at pumayag na ang bawat panig na sila ay magsasama. Okay, sige po. Marami pong salamat sa inyong lahat kay Ma'am Emay Reyes. Marami pong salamat. At sa lahat po ng mga sponsor natin. Thank you and God bless po sa inyong lahat.